Aprobado na ang report ng House Justice Committee ukol sa umano'y kalakaran ng droga sa Bilibid. Pero gagawa raw ng sariling report ang minorya dahil questionable raw ang kredibilidad ng mga testigo lalo na't lumalabas na humihiling pala ng executive clemency ang 5 sa 12 inmate na humarap sa Kamara. Narito ang report ni Tina Panganiban Perez. The ayes have it. The committee report on House Resolution number 105 is hereby approved. Tapos na ang report ng Committee on Justice ukol sa umano'y Bilibid drug trade at handa na raw itong isumite sa plenary session. Pero ayaw pa nila itong idetalye. Finding na merong proliferation of drugs and drug trading. Tapos meron kaming findings on involvement and accountabilities of authorities that has supervision and management and control over the New Bilibid prison. And then finally, yung legislative measures namin that we will propose. Hindi pa raw pwedeng ilabas ng House Committee on Justice sa publiko ang findings nito. Base raw kasi sa rules ng Kamara, kailangan pa muna itong maikalendaryo sa plenaryo. Gagawa raw ng sariling report ang minorya. Ang grupo naman ni Congressman Ed Selagman na diskubre na 5 sa 12 inmate na iniharap bilang testigo ay nag-a-apply para mabigyan ng executive clemency. Sina Engelberto Durano, Nonilo Arile, Jaime Pacho, Jojo Baligad at Vicente C. Posibleng ticket nila to freedom or clemency. Ayon sa Board of Pardons and Parole, malayo pa ang tatakbuhin ng application ng 5 inmates. Hiningi na raw ng board sa Bureau of Corrections ang karpeta o mga dokumento ng inmates at sa ngayon, wala pa raw bumabalik sa kanila. Pag-aaralan pa raw itong mabuti bago irekomenda sa Pangulo kung papayagan o hindi ang application for executive clemency. Si Congressman Gary Alejano ng Grupo Magdalo ang nanghingi ng detalyeng ito sa Board of Pardons and Parole. These witnesses are polluted witnesses. They are forced to testify because they're more concerned about their safety and comfort rather than on lying. Pwedeng gamitin kasi ito na reward sa kanila dahil nag-testify sila. Sabi ni Senator Laila De Lima, di dapat mabigyan ng executive clemency ang mga nasabing inmate. Kung i-grant yan, napaka-foul na yan. Ha? Hindi kontento sa immunity, kundi executive clemency pa. Sa isang text message, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hindi rin daw niya alam na may pending application for executive clemency ang 5 inmate. Pag-aaralan pa raw niya ito. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting.